sabi rito na pagkatanda ninyo hanggat hindi nahulog sa lupa ang buti ng trigo at mamatay, mananatili itong nag-iisa, ngunit kung ito'y mamatay, mamumunga ito ng sagana. Ang taong nagpapahalaga sa kanyang buhay, ang siyang mawawala nito. Ngunit ang taong nagpapahalaga sa kanyang buhay sa tahimik na ito, ang siyang magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ang naghahangad na maglingkod sa akin ay dapat sumunod sa akin. At sama na ko naroroon, ay naroroon din siya. Para nalalim ng Ama ang sinumang naglilingkod sa akin. Mga kapatid, ito po ang magpagbalita ng ating Panginoon Yeso Cristo. Kasi dito sa Bible, parang iba yung kanyang pagkasulat dito sa pinabasa ko sa Luke chapter 12 verse 24. No, ito naman ay patungkol ito sa tungkol ito sa pananalig sa Diyos, no? Kaya tumutukoy po ito sa ibang naising, no? Ang ditong aking binasa ay patungkol naman ito sa tinatawag na yung nalalapit ng pagkamatay ni Yeso Cristo. No, medyo kanina yata natulugan ko ito habang gumagawa ko na iba yata na pindot. Hindi ko alam kung ito John o Marcos o ano ito. No? Nandito na ano. Anyway, mga kapatid ko kay Kristo, ang ating pag-usapan ngayon ay tatawagin natin dying to live. So, kinakailangan dito sa aking binabasa ay mamamatay muna bago ito magkakaroon ng buhay. So, kung isipin natin, ito po nga binasa natin, ito yung patungkol sa kapahayagan ng ating Yeso Kristo na kung saan isang propesiya patungkol sa kanya na kanyang pagparito sa ibabaw ng lupa ay siya ay haharap sa kamatayan. Sa kanyang pagharap sa kamatayan, siya ay muling mabubuhay. Ang muling pagkabuhay ng ating Yeso Kristo, ito'y tumutukoy kapatid, doon sa binasa natin sa verse 24 na buti na trigo. Sabi roon, hanggat hindi nahuhulog sa lupa ang buti ng trigo at mamatay, mananatili itong nag-iisa. Ngunit ito'y mamamatay, mamumunga ito ng sagana. Ito'y tumutukoy sa muling pagkamatay ni Jesus Christ at muling pagkabuhay. Sa pagkabuhay ng ating Panginoon Kristo, maraming taong magkakaroon ng buhay ang sinumang sumampalataya sa Kanya. Kaya medyo bibigyan po natin ng patilinaw sa salitang dying to live. No? Itong tinutukoy nating dying to live na sinasabi ng ating pagninilay ay patungkol ito sa isang pang-spiritual na pamumuhay. Sabi nga, how to die in order to live. Paano kayo kapatid ko kay Kristo mamamatay at mabubuhay magmuli? Kaya maraming taong nagsasabi, paano ka magkakaroon ng buhay kung ikaw'y patay na? Paano ka magkakaroon ng pag-asa kung ikaw'y patay na? Ito yung karunungan o isang pamantayan ng kaisipan ng salibutan. Kaya nga, ang pagtuturo ng ating Panginoon Kristo ay nakikita natin salitang paradoxical, no? O paradox. Kapag sinasabing paradox, ang ibig sabihin nito, ito po yung hihigit pa or lalagpas salitang paradox. Anong ibig sabihin ng paradox sa Tagalog? Ang paradox sa Tagalog, kapag ito'y translate, ito'y kabaliktaran o kabalingtunaan na kapatid. Ito yung salitang paradox ay galing sa Greek words, no? Paradoxus. Ang ibig sabihin kapatid ko, yung paradoxus ay may dalawang salita sa Greek word. Ito'y sumasalungat o ito'y tinatawag ng para. Yung salitang para, sumasalungat. Ito'y humihigit o lumalampas. Yung doxa, sa salitang Griego, ito'y isang opinyon, isang palagay o isang inaasahan, kapatid. Kaya nga, sa isang salita, sa dalawang bagay, sa isang salitang paradox, ito sa isang salita ay kabaliktaran. No? Bakit
bakit nagiging kabaliktaran? Paano nagkaroon ng kabaliktaran? Ito kapatid, yung isipan ng Diyos, sabi nga ng Biblia kapatid ko, your thoughts is not my thoughts, your ways is not my ways. Kaya nga nang dumating si Jesus Christ, malaking pagkakaiba ni Jesus Christ sa mga mundo na pamamaraanan. Kaya tingnan po natin kapatid yung ibang mga salita ng Panginoon na madalas natin marinig at yun ang ating hindi pinapaniwalaan. Hindi ba sabi ng Matthew chapter 23 verse 12, ang nagmamataas ay at ang nagpapakumbaba ay yan ang salitang paradox, kabaliktaran kay Jesus Christ. Sa mundo kasi, para tumaas ka, kinakailangan gumawa ka ng paraan para tumaas ka. Gamitin mo yung karunungan mo, gamitin mo yung kalakasan mo, makipagtagisan ka, makipagtalo ka, makipag-kompetensya ka, para umangat ka at tumaas ka. Pero kay Jesus Christ, hindi ganun ang kanyang pamamaraanan. Sabi ng Panginoon, hindi mo kinakailangan ipagtagisan, hindi mo kinakailangan magpagalingan o makipagkompetensya o magpataas. Kung gusto mong maitaas, kinakailangan magpakumbaba ka, magpakababa ka. Parang malabo yun sa mundo. Hindi mangyayari itataas ka kung ikaw'y bababa, sapagkat walang magtataas sa iyo sa ibaba. Kasi ang pagtaas sa mundo ay kanyang-kanyang estilo at kanyang-kanyang pamamaraan. Meron pang isa kapatid po kay Kristo na sinabi rin ng Panginoon. Sabi niya sa Mark chapter 9 verse 35, naupo si Jesus, tinawag ang 12 at sinabi sa kanila, ang sino man nagnanais maging una ay dapat maging huli sa lahat. At ang sino man nagnanais maging lingkod at maglingkod sa lahat. Ang sino man nagnanais maging dakila ay dapat maglingkod. So para maging dakila ka, kinakailangan magaling ka sa lahat para ikaw ang maging dakila. Pero sa Diyos hindi mo kinakailangan magpagaling. Kinakailangan ipakita mo ang iyong paglilingkod. At sabi niya, kung sino ang maging una, kinakailangan maging huli ka. Ang sino man nagnanais maging una, dapat maging huli ka sa lahat. Pauunahin mo sila at ikaw magpapakahuli. At pinagpapakahuli para sa Panginoon, yun na nagiging una. Parang labo sa atin talaga yan. Ang hirap intindihin yan. Paano ka nagiging una kung may nakauna na sa'yo? Hindi ba? Paano ka mauuna kung may nakauna na sa'yo? Samantalang sila nandoon ay kung nagpapakahuli-huli ka, ay hindi ka magiging una. Kasi nga, yan ang salitang ng salibutan. Yan ang salitang paradox kapatid. Sa kabalitunaan, sa pamamaraan ng Panginoon. Iba, kung isipin natin sa Diyos, iba ang gusto niya maging nais. Ang nais ng ating Panginoong kapatid ko kay Kristo, maipakita mo sa katotohanan ang mga bagay na karapat-dapat ka sa isang luklukan. Hindi sa isang karunungan, hindi sa mamagitan ng kagalingan. Ang sinasabi ng Panginoon, yung salitang humility o yung kapakumbabaan. Ito yung nais ng ating Panginoon. Wala naman pwedeng magtaas sa atin dito kundi ang Diyos lang. Kung sino man ang magtaas sa iyo sa mundong ito, hindi ka pasado sa Panginoon. Kasi iba yung pamantayan ng Diyos Hindi po ba? Kung tayo papasok sa spiritual, malaking pagbabago talaga ang nagiging sistema ng ating pamumuhay na hindi ganun kabilis natin maya-adapt agad ang ganitong klaseng pamamaraan ng Diyos. Hindi ba? Kasi galing tayo sa mundo at ang mundo ito, iba yung ating pamantayan at karunungan. Paano ko ngayon makakalipat sa kagustuhan ng Diyos? Ang hirap yan, hindi ko kaya panawain Kaya nga kung gusto mo maintindihan ng Diyos, kinakailangan mamatay ka muna. Hindi ba? Kinakailangan mawala ka muna sa sarili mo. Kinakailangan maalis muna ang mga bagay na mga iyong naintindihan at natutunan sa mga bagay ng sangutan. Nang ibig sabihin kapatid, hindi naman physically na sinasabi ng Diyos na mamatay ang iyong physical na katawan, kundi mamatay ang lumang pagkatao at mabuhay ka ngayon sa isang panibagong buhay sa pamamagitan ng katuruan ni Yahweh El Shaddai. Yun ang nais ng ating Panginoon. Kaya kung titingnan po natin yung
sinasabi dito ng ating Panginoon Kristo, hanggat hindi nahuhulog sa lupa ang butil ng trigo at namatay. Kinakailangan dito, kapatid, ang butil, para dumami siya, kinakailangan mamatay. Yun ang kanyang example. Paano dadami ang isang buto? Bulok na nga yan. Paano pa mabubuhay yan? Patay na nga yung buto. Pero alam naman natin, ang mga binhi ay kinakailangan ibilad muna para, kapatid, maging epektibong binhi. Hindi ba wala ng buhay yun? Di ba patay na yun yung mga binhi na ihasik natin sa mga halaman? Yung unang ani ng palay, anong ginagawa dyan sa unang ani ng palay? Hindi mo na, kapatid mo, kay Kristo gagawing bigas yan. Ibibilad mo na yan, iimbak mo na yan, at gagawin nilang tinatawag na pananim. Binhi. Yan ang gagawin nilang binhi. Pero bago dumaan sa pagibing ito, marami siyang prosesong pagdadaanan para maging epektibong binhi siya. Tingnan mo, iba yung pamamaraan ng Diyos. Kapag ang binhi ay namatay, nabubulok, hindi na ito mananaging, mabubulok na ito. At ito, kapatid ko, kay Kristo ay wala ng buhay. Pero iba yung pamamaraan ng Diyos. Ang isang binhi namatay na bulok, hindi ito nananatiling patay. Sa halip, ang pagkamatay nito ang siyang magiging daan upang magkaroon ng mas marami pang buhay at mas marami pang halaman o bunga, kapatid ko, kay Kristo. Yan ang tinatawag ng prinsipyo ng Diyos. Yan ang karunungan ng Panginoon na kahit tayo naiintindihan natin, walang binhi na inalis mo sa halaman na hindi patay. Yan ay patay na. Pero kapag itinanim mo muli, muling mabubuhay. Amen. Ngayon, anong ipinapakita ng Panginoon sa ating mga kapatid ko kay Kristo? Sabi ng Hebrew chapter 2 verse 10, sa pamamagitan ng kanyang pagdurusa, siya'y ginawang ganap ng Diyos. At nang sa gayon ay makapagpadala siya ng maraming anak patungo sa kalwalhatian. Para magkaroon ng maraming anak ang Diyos, kinakailangan itong si Yesu Kristo ay dumaan sa pagdurusa ng kanyang pagdaraanan at paghihirapan hanggang sa kamatayan ang magbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan. Namatay si Jesus Christ, pero hindi na natiling patay. Pagkaraan at 3 araw ay muling nabuhay. Sa kanyang muling pagkabuhay, maraming sumampalataya sa kanyang taliwala. Ang lahat ng mga sumampalataya na niwala, hindi na sila, kapatid, mananatili sa kaparusahan o kamatayan, kundi sila magkakaroon ng isang panibagong buhay na nagmumula sa muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus Kristo. Bakit tayo nabuhay? Sapagat namatay ang lumang pagkatao natin at kung tayo ay nabubuhay, kundi sa pamamagitan ng ating pananampalataya kay Yahweh Israel. Hindi po ba? Ito ang isang bagay ng isang pamamaraanan at magandang pananaw ng Diyos. Dahil tayo ngayon doon, namumuhay tayo walang Diyos at walang pag-asa, sapagkat hindi tayo kabilang sa tipan ng pangako ng Panginoon. Ngunit sa pamamagitan ng pananampalataya, hindi na niya tayo inaaring kaaway. Inaari niya na tayong isang kaibigan. Inaari niya tayo isang anak. Inaari na tayong isang lingkod ng Panginoon. Bakit? Dahil sa iyong pananampalataya. Sa pananampalataya na sumibol sa ating puso, ito ang naging ugat upang tayo magkaroon ng isang magandang ugnayan sa Diyos. Ngayon, kung sumasampalataya ka, hindi ka na namumuhay sa mundong ito, sabi ni St. Paul, kung may buhay ka ngayon, ang buhay mo ay nananatili nakapako sa salita ni Yahweh Israel. Hindi ba? Tulad ng ating sinasabi kanina, ang tunay na buhay na sa spiritual ay nagsisimula kapag tayo ay namatay sa sarili. Hindi magkakaroon tayo ng spiritual life unless hindi tayo namamatay sa ating sarili. Hindi ba? Ang
kay Kristo ay isa ng bagong nilalang, wala nang dati yung pagkatao, siya'y bago na, mga kapatid ko, kay Kristo. Ngayon, sa sarili nating mga pamamaraanan, hindi na tayo nananatili upang ang buhay ng Diyos ay ganap na umiral sa atin. Ang kamatayan na ito ay hindi pisikal, kundi tinatawag natin kamatayan ay isang salitang pagsuko. Pagsuko ng ating kalooban ng Diyos, pagsuko natin sa kalooban ng Diyos, pagsuko natin sa plano ng Diyos, at pagmamataas natin sa harapan ng Panginoon. Ito ang mga bagay na dapat na mawala at mamatay sa ating pagkatao. Kaya, dapat tayong umayon sa pananaw ng Diyos. Yan ang pananaw ng Diyos. Yan dapat ang ating maintindihan, maunawaan, na kinakailangan merong mamatay sa pagkatao natin, hindi yung physical natin, kundi yung mga bagay na hindi karapat-dapat ayon sa layunin ng Diyos. Dapat umayon tayo sa kanyang pananaw kung nais natin magkamit ng buhay sa pamamagitan ni Jesucristo. Kinakailangan mamatay sa maling pamumuhay, mamatay sa maling masamang pagkatao. Ang dapat ang umira sa atin ay tamang pamumuhay sa pamamagitan ng ating paglilingkod kay Yahweh El Shaddai. Amen. Anong dapat gawin, kapatid ko, kay Kristo? Ano yung mga dapat na gawin? Upang tayo ay mamatay sa sarili nating pagkatao at mamuhay sa panibagong pagkatao na kay Kristo. Kung gusto kong mabuhay sa pagkatao sa pamamagitan kay Kristo, ano yung dapat gawin? Una, total surrender to God's authority and process. Hindi ba? Isuko natin buong buo ang ating sarili sa autoridad ng Diyos at sa kanyang mga proseso. Santiago, chapter 4, verse 7. Kaya nga, pasakop kayo sa Diyos. Labanan ninyo ang dyablo at lalayuan niya kayo. Itong sinasabi ni Santiago, kung tayo ay nagpapasakop sa Diyos, nagkakaroon tayo ng proteksyon sa mga bagay na gawaing makasanbutan. Magkakaroon tayo ng proteksyon sa mga kilos ng kaaway ng Diyos. Sabi niya, pasakop kayo sa Diyos, labanan ninyo ang dyablo. Pinapakita ngayon ni Santiago na tayo ngayon ay nagkaroon ng lakas. Dati hindi natin kayang tapatan, sisipan o labanan ang gawa ng kaaway ng Panginoon. But now, kapag nabubuhay ka kay Kristo at isinusuko mo ang sarili mo sa Kanya, meron kang lakas at karapatan na ngayon na siya'y layuan. Na dati-rati, hindi mo siya kayang layuan kasi kontrolado ka niya, hawak ka niya, para tayong puppet. Kung anong ginagawa ni Satan sa buhay natin, na kahit ayaw mo, you have no choice kundi gawin yun kasi kontrolado ka ni Satan. But now, kung gusto natin maging control tayo ng Diyos at kung gusto natin maging malaya sa pamamagitan ng Diyos, kailangan itakwin natin ang gawang kasamaan at mamuhay tayo kay Kristo. Sapagat, mga kapatid mo kay Kristo, kung hindi natin isusuko ang ating sarili sa ating Panginoon, hindi natin nakikita ang kapangyarihan ng Diyos. Without full surrender, there can be no full demonstration of God's power in our life. Hindi mo mararanasan na malakas na pala. Hindi mo mararanasan na katagumpayan ka na pala. Hindi mo mararanasan na magandang buhay ka pala. Bakit? Kasi hindi mo pinupul surrender ang sarili mo sa Diyos. Kung wala kang ganap na pagsuko, kung walang ganap na pagsuko, walang ganap na pagpapala. Kung walang ganap na pagbabago, walang magiging ganap na magandang mangyayari sa buhay natin mula sa Diyos. Tandaan natin, ang isang magandang pamumuhay, hindi dahil sa marami kang problema o pagsubok, ay pangit ang buhay mo. Nagkakamali tayo, kapatid ko, kay Kristo. Alam mo, kung sino may mga pagsubok, yan yung lahat ng gumaganda ang buhay. Amen! Yan yung lahat ng gumaganda ang buhay. Amen! Kaya kapag may pagsubok ka, thank you, Lord. Amen! Pasalamat namang Panginoon. Bakit? Kasi i-demonstrate ng Diyos sa iyo yung kanyang kapangyarihan
sa atin, pinagbibilib tayo, uminom ka niyan, lalakas ka niyan, tapos tudugtugin ka pa ba? Ikaw, kaya-kaya mo na ako. Di ba? Nakaranas ako ng gano'n eh. Parang totoo nga ah. Hindi ba? Dinedemonstrate niya kung anong meron yung produkto, meron siya. Pero ang Diyos kapatid, yung kanyang ibinibigay sa atin is not a product. Ito'y kapatid ko kay Kristo, power, kapangyarihan ng Diyos na ibinibigay sa atin. Hanggat nasa ilalim ka ng authority ng Diyos, walang pwedeng malaig sa'yo, walang pwedeng makagalaw sa'yo, sapagkat ang namamayari sa'yo ay may authority. Sino authority meron ka? Diablo o si Lord? Diba? Kung si Lord ang may authority sa'yo, kapatid ko sa Panginoon, pararanasan mo kung anong Diyos na pinagdilipuran mo at masasabi mong dakila ka nga, Panginoong Yahweh El Shaddai. Kaya, sabi ka kapit ni St. Paul, Galatians 2:20, I have been crucified with Christ, and I no longer live, but Christ lives in me. Diba? Kasama akong nakapako kay Kristo, at kung ako man ay nabubuhay ngayon, hindi na ako ang nabubuhay sa akin, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. Kaya pala, napakaganda mo ngayon, kasi si Kristo pala ang nabubuhay sa iyo. Amen. Amen ba? Sino, tingnan mo yung katabi mo kung sino nabubuhay sa Kanya. Hindi ba? Si Kristo. Kapag si Kristo ang nabubuhay sa iyo, kapatid ko kay Kristo, kahit marami kang problema sa iyong buhay, ikaw mismo ay meron kasiyahan sa iyong buhay. Bakit? Kung nabubuhay si Kristo sa buhay natin, anong meron? Of course, namamatay yung sarili natin. Ang nabubuhay sa atin ay ang Diyos. Ang sarili natin, kapatid, yan yung pride. Yan yung kasalanan. Yan yung mataas. O, ako nasusunod. O, ano rin natin? Siya yung taong kontrolado niya lagi ang sitwasyon. Ako. Hindi ba? Kahit ang Diyos tinuturuan. Lord, wag ito ha. Itong gusto ko ha. Lord, ito yung ano ha. Ito yung kailangan ganito ha. Hindi ba? Nagre-request ka lang pero inuutosan mo ang Diyos. Hindi ba? Nung sabi ka na ng gusto mo, at ang Diyos ang bahala kung anong nararapat sa iyo. Hindi ba? Ang Diyos ang bahala kung anong nararapat sa iyo. Hindi lahat ng mga bagay na gusto natin na makakabuti sa atin. Hindi lahat ng mga bagay na alam natin ay maganda para sa atin. Ang Diyos ang nakakalam ng lahat ng mga bagay. Ang sabi na ng Panginoon, humingi ka, mararanasan mo kung sino siya. Walang bagay ng biyaya at ibibigay sa iyo na magpapahama ng buhay natin. Kaya, saritan mo ang sarili mo. At ang kagustuhan ng Diyos ang dapat manatili sa iyo. Dying ourselves. Second, dying to sin. Kinakailangan mamatay na yung kasalanan sa atin. Hindi ba? Kinakailangan, kapatid ko kay Kristo, unti-unti na natin baklasin sa pagkatao natin ang mga bagay na hindi karapat-dapat sa Diyos. Kaya nagkahanap ka ng pagpapala. Ang pagpapala hindi nawawala. Ngunit kayo i-stop. Bakit? Binabarahan kasi ng kasalanan. Binabarahan kasi ng mga sariling hangarin. Huwag mo isipin, kapatid ko kay Kristo, yung sarili mo. Ang isipin mo ngayon, yung katatayuan mo sa paanan ng Diyos. Huwag mo isipin yung problema mo o ano naman. Lahat tayo may problema. Kahit ako'y nagsasalita ng ganito sa harapan ninyo, na para magkakapat tinignan ninyo ako, wala akong problema. Malaki din ang problema ko. Pero hindi ko tinitingnan yun eh. Kasi kapag tinignan mo, malaki ang problema. Naku, Diyos ko, Panginoon ko, baka nawala na ako sa sarili ko. Hindi ko na alam kung anong ginagawa ko. Hindi ba? Ang isipin natin, kapatid ko, si Kristo na ang namumuhay sa iyo. Si Kristo na ang nagdala sa iyo. Kaya huwag ka naman worry, kapatid. At hayaan mo, kapatid, unti-unti natin babuhin natin ang aming sarili. Dapat hindi na tayo alipin na anumang mga bagay na hindi magaganda sa ating pagkatao, na mga masamang ugali, mga bisyo, mga katarayan, mga kasupladahan, o whatever na meron tayo. Hindi ba? Sapagkat ang si Kristo na namumuhay sa atin, hindi lang tayo, yung personality natin ang nakikita, kundi
si Kristo na nanatili sa puso natin ang siyang dapat mahayag sa pagkatao natin. Amen. Purihin natin ang Panginoon. Dahil sa kailangan, huwag tayo gumawa ng sarili nating pamamaraan. Hindi po ba? Kaya ang tawag sa atin ng Diyos, pulis. Bakit? Kasi nagpaplano ka sa sarili mo na akala mo ikaw ang makaganap ng mga bagay ng iyong naisip. Yan ang tawag niya, kapatid ko, kay Kristo eh. The foolish rich man. Ano nangyari sa foolish rich man? Ano sabi niya? Sabi ng Panginoon sa kanya, fool, tomorrow I will take your life. O sino magbe-benefits ngayon ng inipon mo? Diba? Sabi kasi ng lalaking ito, kakain ako, magsasaya ako, marami na akong ani, marami na akong kayamanan, na tipon-tipon na dyan, ang gagawin ko nilang mag-relax-relax. Ano sabi ng Panginoon? Isa kang hangal. Ang inisip mo kasarapan ng buhay mo. Bukas, kukunin ko ang buhay mo. Sino ngayon ang magbe-benefit ng mga inahin mo? Hindi ba? Ng mga kayamanan mo. Wala. Ano ibig sabihin? Hindi mo matatanggap, kapatid ko, kay Kristo ang mga bagay ng mga pinano mong hindi makakatanggap ng kabutihan sa buhay mo ang mga bagay na iyong mga pinaplano na against the will of God. Ano ibig sabihin ng Panginoon? Kapag nagplano tayo, hayaan natin, kapatid mo, kay Kristo. Ibigay natin sa Diyos ang control. Ibigay natin sa Diyos, kapatid, i-consider natin siya, Lord. Ang plano ko ganito. Ang nais ko, Panginoon, magkaroon ako ng malaking bahay o anuman, Lord. Pero kayo po nakakaalam kung saan ako dapat tumira. Hindi ba? Ganun dapat, Lord. Kapag ako'y nag-asawa, kailangan Panginoon, magandang lalaki, guwapo, matipuno, etc. Hindi ba? Kung isang ganyan nahanap natin eh. So hindi gano'n. Lord, ibigay mo sa akin kung ano yung dapat para sa akin. Di ba? Meron ka pang requirements? Meron ka narinig, no? Sabi ko na narinig doon sa isang sister, sabi niya, sabi ko, sis, kapag nag-asawa ka, anong gusto mo mapangasawa? Siyempre, Brad, ang gusto ko ng una, lipod ng Diyos. Anong kasunod? Pangalawa, walang bisyo. Anong kasunod? Kailangan maka-Diyos. Ay, lumakipod naman ng Diyos, hindi maka-Diyos. Sabi niya, kailangan responsible. Ay, kinakailangan mapagmahal. Sabi ko, ang ganda ng panalangin mo yan. Sumagot yung isa, sister, guni-guni na lang sa panahon natin yan. Ano ang ibig ko sabihin? Wala na bang ganyan? Guni-guni na lang. Palatsambahan na lang. Di ba? Parang imposible. Di ba? Parang imposible. No? Kung gusto mo makakuha ng ganyan, sabi ng sister, kumuha ko ng 20 anos. Yun, walang vision na talaga yun. Kasi marami ng bawal. Hindi ba? Pero, isipin natin, parang imposible. Pero, ang hindi natin, kung ano man yung makakabuti para sa atin. Alisin mo na yung mga requirements na yan. Ang hindi makakabuti para sa iyo. Kasi pag ang Diyos ang nagbigay sa atin ng mga pinilitin natin sa ating buhay, hindi siya magbibigay ng mga bagay na magbibigay sakit ng ulo sa iyo. Hindi po ba? Kasi siya na nakakaalam eh. Kung ano yung makakabuti para sa atin eh. Yung pangit sa atin. Pero yung pala makakabuti sa atin. Yung di maganda sa paningin mo. Pero sa yung paningin ng pala, hindi maganda. Pero yung pala makakabuti sa iyo. Hindi po ba? Ang Diyos ay mabuti. Hindi tayo nangahayaan na magiging magulo ang pamumuhay mo sa pamamagitan ng kanyang pamumuno ng buhay mo. Ang nais ng ating Panginoon ay magkaroon ka ng kayusan sa pamamagitan ng kanyang pamumuno sa iyo. Kaya sumunod ka lang, makinig ka lang, at manampalataya ka lang, aayos ang takbo ng buhay. Total acceptance of God's plans of salvation. Ang Diyos ay nagtakda na ng kaligtasan, kapatid ko, kay Kristo. Ang Panginoon ang higit sa lahat ng mga bagay na may magandang plano sa ibabaw ng lupang ito. Ang kanyang plano, He brings true life. Magdadala siya ng isang magandang pamumuhay, isang pamumuhay na totoo, at isang pamumuhay na may katagumpayan. Na kahit na tayo ay may pinagdaraan sa buhay na hindi natin maunawaan, basta tanggapin mo lang ang plano ng Diyos. Diba?
ba? Kasi may plano ng Diyos para yung maintindihan, Lord. Ito ba yung plano mo sa akin? Para ba sa akin ito? Baka naligaw lang ito, dito para sa akin. Kasi ang hirap eh. Parang hirap, Panginoon eh. Ito yung plano mo sa akin, parang hindi ko maintindihan talaga pa. Ang hirap pangawain. Natatapos na yung problema, may problema na naman. Pagkatapos sa panibagong problema, ito na asawa ko, problema. Ano ba Lord na plano mo sa akin? Naglilingkod naman ako sa iyo. Yung natin ko, yung naglilingkod ako sa ano nito, sa ministry nito. Talagang wala siyang ibang sinasabi. Magtrabaho ka, magtrabaho ka, magtrabaho ka, magtrabaho ka. Sabi ko sa kanya, Nay, hindi ko may plano sa buhay ko. Eh sino? Si El Shaddai. Puro ka El Shaddai, puro ka El Shaddai. Di ba? Parang, sabi niya, ang taong tamad ay hindi, ang taong tamad ay huwag pakainin. Yan ang kasabihan. Tapos hindi na ako tamadan. Eh bakit tayo magtrabaho? Siya na may plano sa akin eh. Ano ba ginagawa mo? Naglilingkod sa Panginoon. Ano ba gagawin pag-lingkod na yan? Hindi ka naman pari. Sabi ko, hindi nga ako pari. Pero may planong Diyos sa akin. Paano nalaman may planong Diyos sa'yo? Sabi ko, makikita mo na lang. Hindi ko kayo paliwanag eh. O nga naman, para ko sasabi sa akin may plano sa akin ng Panginoon. Lord, tulungan mo naman ako. Paano kayo papaliwanag sa kanya ito? Sabi ko lang din na, masaya ko sa ginagawa ko. Manahimik ka na lang. Pagmasdan mo bandang huli. Diba? Hanggang huli. Kasama ko na siya. Nagsasalo ng kumasa ito. Bandang huli, kasama ko na siya. Nagsasalo ng 21. Nung una, ayaw niya. Hindi ba? Ano na ibig sabihin? Yan ang sinasabi ng Panginoon. Kapag may plano siya, hindi ka mapapahiya at hindi ka ipapahiya kahit kanino man at kahit saan lugar. Diba? Kaya ano sabi na Romans chapter 6 verse 11? Kaya dapat ninyong ituring ang inyong sarili bilang patay na sa kasalanan, ngunit buhay para sa Diyos, sapagkat kayo'y nakipag-isa kay Kristo Jesus. Hanggat nabubuhay tayo, kapatid, ang dapat na maging laman ng ating puso't at pamamaraanan ng ating buhay ay ang mga bagay ng plano at nais ng Panginoon. Tandaan natin, ang relasyon ang pinaka-importante sa lahat ng bagay. Hindi tayo makakasunod sa kautusan ng Panginoon hanggat sira ang ating ugnayan sa Diyos. Kung minsan, ang nakakasira sa atin sa ugnayan sa Panginoon, yan, financial problem. Kapag dumating ng financial problem, lumalabas na kung sino talaga tayo. Hindi ba? Kahit nag-El Shaddai pa tayo, hindi ba? Lumalabas na talaga kung sino tayo. Hindi lang yung kapatid ko kay Kristo. Kapag tinamaan yung ego mo, kahit nag-El Shaddai ka pa, kapag tinamaan yung ego mo, Diyos ko Mariosep, lalabas at lalabas kung sino ka talaga. Hindi po ba? Yun ay isang malaking balakid. Ang ganda-ganda ng plano ng Diyos, meron tayong magandang future kay Yahweh El Shaddai, tapos nasisira lang dahil sa mga bagay hindi mo nagugustuhan na nangyari sa iyong buhay. Kapatid, tanggapin mo na, yakapin mo na pagiging anak ng Diyos, manatili ka na dyan, may pera man o wala, ipagpatuloy mong pananampalataya, huwag kang malukot, huwag kang magreklamo, huwag kang makipag-away, huwag kang makipag-utangan. Amen! Makikipag-away ka pa, makikipag-utang ka pa, whatever. Kasi Brad, kailangan, o sino gusto mangutang, di mangutang ka, pero bayaran mo. Hindi ba? Ang ibig na naman sabihin, manangan ka sa salita ng Diyos. Amen! Manangan ka sa salita ng Diyos. Amen! Kaya mo ang Diyos ang kumilos sa iyong buhay. Amen! O si Yahweh El Shaddai. Amen! Living for Christ. Manatili tayo sa Kanya. Kapag tayo ay namumuhay sa Kanya, mamumuhay tayong malaya. Kapag namumuhay tayong malaya, mamumuhay tayo sa masaganang pamumuhay dahil sa plano ni Yahweh El Shaddai. Amen! And the last verse, Proverbs 3:5-6. Kay Yahweh ka magtiwala, buong puso at lubusan, at huwag kang mananangan sa sarili mong karunungan. Sa lahat ng iyong gawain, siya'y alalahanin upang ika'y patubayan sa iyong mga kakahanin. Gusto mo maging matagumpay? Gusto mo magkaroon ng magandang buhay at mamuhay kay El Shaddai? Amen! Mamatay tayo. Amen! Amen! Mamatay din tayo. Ano tayo?
yung kataasan ng loob mo, yung kayabangan mo, yung pinagmamalaki mong skills na meron ka, yung kahusayan mo, yung katalinuhan mo, wala yan sa kalingkingan ng Diyos. Hindi kailangan ng Panginoon anumang mga bagay na meron ka. Ang kailangan ng Diyos, mabuhay ka sa pamamaraanan ni El Shaddai. Itaas natin ang ating mga prayer requests.